versus Vice President Sara Duterte na ipadala na sa Office of the Speaker. Inihaing impeachment complaints, tinawag na abala lang sa trabaho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 5,572 bar passers noong 2025 bar exams nanumpa na sa tungkulin. High-profile mastermind sa likod ng ni-raid na iligal na pabrika ng sigarilyo sa Pampanga handang ilantad ng Philippine National Police. At paghahanda para sa bagyong Basyang, puspusa na. Kinumpirma ni House Secretary General Sheloy Garafil na naipadala na sa tanggapan ni House Speaker Faustino Boji D. III ang dalawang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ginawa ito kahapon, araw ng Huwebes, February 5. Sa isang pahayag, iginiit ni Garafil na matapos na matanggap at ma-verify ang mga reklamo at endorsements, ipinadala ang mga reklamo sa tanggapan ng House Speaker para sa karampatang aksyon. Ayon sa panuntunan ng Kamara, may 10 session days ang House Speaker para isama sa order of business ang verified impeachment complaints. Aga, walang ulat at wala ring kumpirmasyon na merong sapat na bilang dito sa Kamara para makapag-endorso ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte upang agad na maipadala sa Senado. Pero ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Rido na chairperson ng House Public Accounts Committee, nananatili naman yung posibilidad ng fast-track mode ng impeachment proceedings dito sa Kamara laban sa Vice Presidente. Ito ay matapos ngang maipadala sa tanggapan ni House Speaker Faustino Boji D. III ang dalawang reklamong impeachment na inendorso ng Makabayan lawmakers, mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, ayon kay House Secretary General Sheloy Garafil. Ayon kay Representative Ridon, ngayong naitransmit na ang impeachment complaints laban kay VP Duterte, inaasahang maisasama na ito sa order of business para sa plenary action sa February 9, 2026. Hindi apado ang trabaho ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng dalawang panibagong impeachment complaints na inihain ngayong taon laban sa kanya. Ito ang inihayag ni Attorney Michael Powa, isa sa mga abogado ng defense team ng pangalawang Pangulo, nang tanungin kung paano nakakaapekto ang mga pag-atake laban kay VP Duterte. Paliwanag ni Attorney Powa, silang mga abogado naman ang nakafocus sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kaya nagagampanan pa rin aniya ni Vice President Duterte ang tungkulin niya bilang pangalawa sa pinakamataas na opisyal sa bansa. Si VP has always been in high spirits naman at hindi talaga nakaka-apekto kasi kaya nga sinabi niya na maaga pa lang na-form na niya yung defense team niya. So, habang nagtatrabaho yung defense team, may constant communication man kami sa ating Vice Presidente. Pero siguro the reason why kami yung na-hire niya as her lawyers is because may tiwala siya na kaya naming bumuo ng solid na defense para sa kanya. Samantala, nilinaw at tiniyak din ng defense team ni Vice President Duterte na kung ubusad ang impeachment case at maitaong sumabay sa paggalaw ng kaso ni former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC, ay hindi sila apektado dahil magkaibang team o mga abogado ang may hawak dito. Hindi, totally hindi kasi ibang-iba yung defense team. No? As you know, si Attorney Nicholas Kaufman ang kanyang lawyer doon. So wala naman pong kinalaman kami doon sa ICC case. Focus lang po kami sa kaso talaga ng ating Vice Presidente. Katwiran ng defense team ng dating Pangulo, nagkamali ang ICC Pre-Trial Chamber nang pagtibayin nito ang kanilang desisyon na dapat manatiling nakapiit si FPRRD. At pagtangging ayunan ang joint medical report tungkol sa cognitive impairments nito. Batay sa naturang report, wala nang kapasidad si Duterte na planuhin ang kanyang araw-araw na gawain. Kaya't lalo na umanong wala itong kakayahan na planuhin pa ang kanyang pagtakas sa mga magbabantay sa kanya.
Hindi lingid sa kaalaman ni Senador Loren Legarda ang plano ng Senate Majority Bloc na pauupuin siya bilang tagapangulo ng Senado ilang buwan bago matapos ang kanyang termino. Ito ang kinumpirma ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri matapos ang pahayag ng senadora na wala siyang ideya sa naturang plano. Paliwanag ni Zubiri, nagpapakumbaba lang si Legarda. Bagaman wala pa anyang formal o opisyal na usapan sa naturang term sharing ay may napagkasunduan na mga miyembro ng mayorya na nakausap nila hinggil dito. We have an agreement. Let's put it this way. We have an agreement that there will be, of course, a change in leadership within the majority members if we still have the support of all the majority. Pamumulitika lamang para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inihaing impeachment complaints laban sa kanya. Ayon kay Pangulong Marcos, alam na niyang walang basihan ang reklamo na ito na dineklara ng House Justice Panel na insufficient in substance. Dagdag pa nito ayon kay PBBM, abala lamang ito sa trabaho. I'm happy it's done and you can get on with our work, because these things are distractions from the things that we were doing. Released Representative Zaldico na nagpadala ito ng emisaryo upang makipag-usap sa pamahalaan. Ayon sa abogado nitong si Attorney Rui Rondain, nakausap niya ang kanyang kliyente at sinabing wala siyang ginagawang pakikipag-ugnayan sa gobyerno. Sa ngayon, hindi umano alam ni Attorney Rondain kung nasaan si Ko. Agad desidido nga ang Philippine National Police na wakasan ang smuggling activity sa bansa. Kaya naman tututukan ng PNP ang pagpugi sa mga high-profile mastermind na nasa likod ng iligal na paggawa ng sigarilyo na natuklasan sa Mexico, Pampanga. Ayon kay General Nartates, tinututukan na ngayon ng mga investigador ang financial trail at iba pang mahalaga ebidensya na maaaring magturo sa mga financier ng mga aktibidad ng smuggling ng sigarilyo sa bansa. Ngayong nakakaapekto sa bansa ang bagyong Basyang na nagdadala ng malalakas na hangin at pag-ulan, partikular na sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao, naglabas ng video message si Vice President Sara Duterte kung saan tiniyak nito na nakahanda ang Disaster Operations Center ng Office of the Vice President para tumulong sa mga kababayan natin na apektado ng bagyo. Itinayo namin ang Disaster Operations Center sa tanggapan ng pangalawang Pangulo upang makipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan sa pagbigay ng tulong sa ating mga kababayan. Ang DOC ay laging handa na magbigay ng suporta sa unang pagtugon ng mga lungsod at munisipalidad. Kaalinsabay nito ay pinaaalalahanan ng Vice Presidente ang ating mga kababayan na gawin ng iba yung mga paghahanda at pag-iingat sa gitna ng nararanasang kalamidad sa bansa. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Department of Social Welfare and Development sa mga lokal na pamahalaan na naapektuhan ng Tropical Storm Basyang. Sa ngayon, patuloy nilang nakikita ang extent ng damage pangunahina sa Iligan at Cagayan de Oro na mga areas of concern. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, bagamat hindi sila required, handa ang ahensya na umabot sa mga nasalanta, namatayan at nasiraan ng tahanan bukod sa mandato nilang maghanda ng mga food pack at relief goods. Mina ang bagyo matapos tumawid dito sa May Caraga region simula po kagabi hanggang ngayong umaga. Naging tropical depression na lamang ito at may taglay na hangin na 55 km per hour from 65 kph at may pagbugso hanggang 70 km per hour. Naglandfall po siya sa may Bayabas, Surigao del Sur for the first time kagabi 11:50 p.m. at sa ngayon po as of 10 in the morning ay nasa coastal waters po ito ng bayan ng Anda sa Bohol. Ito ay kumikilos naman ng mabagal west-northwest at 10 km per hour. Base po sa latest track ng Pag-asa, magandang balita din po dahil mapapaaga nahihina itong bagyong Basyang as a low pressure area in less than 48 hours. So maaaring within the next 24 hours, tropical depression pa rin po ito while crossing dito sa may Central Visayas, Negros Island region at maging sa may Western Visayas, mag-emerge po dito sa may Panay Gulf. At pagsapit po bukas ng tanghali hanggang hapon, posibleng mas humina pa ito bilang isang low pressure area. Estimated bukas ng gabi ay nasa may south na ito ng Antique sa may Sulusi.